Hi guys, welcome to the vlog. So once again, advice for this is palaging manalangin at wag mawalan ng pag-asa. Ganito po yan eh. Kapag ikaw nananalig at may Diyos amang buhay ka na nasa langit, na patuloy mong sinasamba, nagpupuri at nagdarasal ka at nagpapasalamat sa araw-araw na binibigay niyang buhay na para sa iyo, ay kalugod-lugod ka sa mata ng ating Diyos Ama. Kasi ang taong mabuting tao, may mabuting puso para sa kapwa-tao niya. Naglilingkod siya sa kapwa-tao niya ng unconditionally, hindi siyang kapalit. Kung ano man itulong niya, hindi niya to hindi siya response ng isip niya na ibalik rin yung tulong para sa kanya. Hindi. Bagkus, tumutulong siya ng bukal sa puso niya ng abot ang kanyang makakaya dahil talagang likas siyang mabuting tao. Ang likas na talagang mabuting tao, hindi rin nag-iisip sa kapwa-tao niya ng masama. Palagi lang po siyang nananalig, nananampalataya sa ating Diyos Ama at hindi siya nawawala ng pag-asa na asensyo sa buhay, gagaan ng buhay niya, lahat ng pangarap niya ay matutupad kasi palagi siyang nananalig at nananampalataya sa nag-iisa nating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kapag ikaw isang taong may pananalig at may Diyos na kinikilalang buhay na nasa langit, kahit anong trial, pagsubok na ibibigay sa iyo ng ating Diyos, makakayanin mo yun. Kasi pagsubok lang yun eh. Kasi sinusubukan niya kung hanggang saan yung kakayahan mo, pagiging matatag na isipan mo, at pagiging matatag na katawan mo at kalusugan. Kasi ang isang taong may mabuting tao, naalagaan niya rin yung sarili niya eh, para makatulong din siya sa kapwa-tao natin na hindi ng tulong. At higit sa lahat, mahalin natin ating magulang, huwag natin bastusin, respetuhin natin, ibigyan natin sila ng tulong kasi pag matanda na sila naman ang nangailang ng tulong, tulungan natin ating mga magulang. Huwag po tayong magpabaya sa ating mga magulang kasi kapag ikaw ay mapagmahal sa magulang, ibe-bless ka ng ating Diyos Ama. Ang taong mapagmahal sa magulang, balong binibless na ating Diyos Ama kasi natulong sila sa oras ng sila naman nangangailangan ng tulong. Huwag po natin talikuran ang mga magulang natin bagkus mahalin po natin sila. At higit sa lahat, maglingkod tayo sa ating kapwa-tao. Magmahalan po tayong lahat dito sa ibabaw ng mundo. Yan po ang hiling ng ating Diyos Ama. Magmahalan, magbigayan, magrespetuhan. Yun po. Lagi lang po tayong manampalataya sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit kasama ng kanyang anak na si Jesus Christ at Diyos Espiritu Santo. Ang ating mga Diyos, nandiyan lang po sila agapay at nakagapay sa atin. Pag nananalig na nanampalataya at nahiling ka sa kanya at naniniwala at titiwala ka, ay jack na jack lahat ng hilingin mo ay matutupad. Basta wag ka lang mawalan ng pag-asa. Ang ating Diyos Ama, hindi sila natutulog. Nandiyan sila parating nakabantay sa ating mga tao na gumagawa parating ng kabutihan para sa kapwa-tao natin. Kaya ikaw, habang maaga pa, habang may pagkakataon ka pa, magbago ka na po. Pagsisihan mo na po lahat ng mga kasalanan mo at huwag na po kayong bumalik sa mga nakagawa inyong kasalanan. Bagkus kapag bumalik pa po kayo sa mga kasalanan ginagawa nyo, ay lalo ho kayo malulugmok at lalo ho kayo mahihila sa kadiliman. Pero pag ikaw nagbabago at nagbabalik loob sa ating Diyos Ama, yayakapin ka ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ at mapatawarin ka niya. Ang ating tagapagligtas at nag-iisang Diyos Anak na si Jesus Christ. Lahat ng hilingin mo sa pangalan niya ay matutupad. In the name of Jesus Christ, Amen. Kaya hanggang dito na lang po ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.